Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Maaari po mamahilingan ng lahat na tumayo. Muli po tayong dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kadakilaan. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na hindi kayang arukin ng aming mga kaisipan. Sapagkat hawak po ninyo ang buong sansinukob sa inyong mapagpaalang kamay. Kayo po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kayo ang nakakaalam ng lahat. Kayo lamang po at wala nang ibang makapangyayari sa buong sansinukob. At kami po'y lubos na nagpapasakop sa inyo, aming Ama, sapagkat tanging kayo ang Diyos na aming sinasamba, niluluwalhati at dinadakila. Panginoon, salamat na muli sa isang panibagong araw, pribilehyo na ikaw ay aming sambahin. Patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Salamat po Diyos. Ninanais po ninyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magpatuloy sa landas ng lakbayin tungo sa iyong kaharian. Kung kayo tiningi po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang paghahari mo sa aming kalagitnaan, ang bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita, O Diyos, ay ipahintulot po ninyo na tumimo sa puso at kaisipan ng inyong mga anak. Kailangan po namin ang gabay, ang patnubay, ang tanglaw sa landas na nagmumula sa inyo. Salamat po, maghari po kayo sa aming kalagitnaan na tanging pangalan mo ang siya maitaas, maluwalhati at madakila. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Marahil po ay unawa po nating lahat ang nagaganap sa buong daigdig ngayon. Maaring yung iba ay hindi masyadong nakikinig o nanonood ng mga balita. At samantalang karamihan po ay ligalig na. Ligalig o di kaya naman ay stress dahil nga po sa problema ng bawat bansa dahil lamang sa giyera na nagaganap po sa Iran. Bagamat ang katotohanan ay isa ito sa malinaw na palatandaan po ng talagang nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin na malalapit ng pagdating ng Panginoon ay pagkatapos na sambutin ng Panginoon ang kanyang mga sariling mga anak, ang kanyang mga hinirang tinawag. Pagkatapos niyang kunin sa alapaap, ay magsisimula ang 7 taong walang kapantay na hirap at pagdurusa, kakilakilabot na pagdurusa dito sa lupa bago tuluyan na tupukin sa apoy ang daigdig na ito. At ang mga tao po worried sa mga nangyayari. Kaya hindi malaman, siguro nabalitaan na natin na ang ating bansa ay kauna-unahan nag-declare ng ano ba yun? State of emergency dahil lamang sa baka maubusan ng langis. Kaya worried ang lahat. Ngunit ang nakalulungkot, higit na marami ang tao na hindi worried kung ano ang kahihinatnan, patutunguhan ng kanyang kaluluwa sa walang hanggan. Yun po yung malaking problema. Kaya po, hindi ko akalain na ang mensahe po na ipahayag sa nakaraan 2 linggo, 3 linggo actually, pero may gap pong 1 linggo, ay may kinalaman po ito sa dapat nating ginagawa sa ating kapanahunan ngayon. At ang aking tinutukoy ay ang ating aralin sa Romans chapter 12, na tila baga gumagawa na tayo ng mini-series ng Romans chapter 12 ngayon dahil po yung ating inaral sa nakaraang, actually, 2 linggo lang dahil may gap nga isa, ay patungkol po dito sa chapter na ito at upang ma-refresh tayong muli. Kaya ito may pagpapatuloy po natin. Sariwain natin ng konti, briefly, sariwain natin ng konti yung ating po tinalakay noong March 8 na ang
Pamagat po ay rightful response of a saved person. At nung nakaraang linggo, March 22, ay may pamagat na how do we respond to God's salvation? At ngayon po, dahil dito at tayo ay magpapatuloy na halukayin. Halukayin po natin ng mas malalim pa at mailantad sa atin ang tila baga nakatago na kayaman na dapat yaman ng araling katuruan ng Panginoon na ito. Upang sa ganun maunawaan po natin ng higit sa lahat ang takbo ng buhay na dapat natin taluntunin na taken for granted. Malungkot po na maraming Kristiyano, ang kanilang buhay Kristiyano ay para lamang laro. Parang ritual. At tayo ay nasa panahon na. Dahil nga, kumbaga po sa pag-ikot ng relo, gaya ng bagong taon, talaga may countdown na. Hindi nga lamang natin alam yung eksakto na panahon dahil sabi ng Panginoon, naka-reserve yun sa Ama para malaman. So ano mang oras mangyari po. At dahil dito, ang ating dapat na tingnan ngayon ay kung paano po nating mahalukay ang mga natatago pang kayamanan ng salita ng Diyos. Dito sa Romans chapter 12, upang sa ganun maunawaan natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Dahil ito ang ninanais ng Panginoon. Nais niyang maunawaan natin at matutunan, maisabupamuhay natin ang lahat ng ito sa pang-araw-araw na lakbayin ng buhay patungo sa kaharian ng Diyos. Kasi po tayo ay, kung hindi natin naunawaan, whether we care or we don't care, we are on a journey. Naglalakbay tayo. Okay, hindi physically, spiritually. At tayo ay naglalakbay patungo sa walang hanggan na dalawa lamang ang landas. Isang landas tungo sa kaharian ng Diyos at ang isang landas tungo sa walang hanggang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Wala pong gitna. At yaan ang kung bakit natin kinakailangan talakayin dito kasi yung tila baga maliliit na bagay. Sabi ko parang taken for granted na mga bagay patungkol sa buhay pananampalataya ay pinagbabaliwala natin, hindi natin binibigyan masyado ng pansin. Kaya dito po, babalikan natin na muli ang Romans chapter 12 verses 1 and 2 upang sa ganoon ay matanggap natin at mapuno ang ating puso't kaisipan sa mga nais ipaunawa sa atin ng Panginoon na dapat natin matutunan bilang mga anak ng Diyos na patungo sa walang hanggang kaharian. Kaya marahil basahin natin muli para lamang po ma-refresh tayo. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ano po? Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Sabi ko nga sa mga nakaraan ay, maraming beses ito na ituturo na maraming mga pastor. At sa aking mga natatandaan na naririnig, pati na sa akin, parang pahapyaw lang lahat yung nakikita sa mga talatang ito. Ngunit malalim pala, malalim in a sense na yung mga bagay na parang maliliit na bagay. Kaya lagi kong nagagamit yung awitin noong mga kapanahunan namin, nung ilan sa inyo, little things mean a lot. Na sa salita ng Diyos ay napakahalaga po yung mga inaakala natin ng mga maliliit na bagay. Kung tayo ay tinawag ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang
sambahayang walang hanggan. Kaya kung mauunawaan lamang natin ng lubos-lubusan ng lahat ng katotohanan, ay papahalagahan natin ang ating bagong buhay kay Kristo. Maging dito pa lamang sa pansamantalang buhay dito sa lupa. Isip-isipin po natin dito. Unang-una, titingnan po natin. Point number 1, we are called to worship God by giving our entire self and very life as a holy sacrifice, acceptable and pleasing in His sight. Ito po yung verse 1. Ano po? Tinawag tayo eh. Pero yung pagtawag sa atin, na bilang maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaharian, ang nais ng Panginoon, ang buong pagkatao natin, ang buong buhay natin, ay handog natin sa Kanya, alay natin sa Kanya, alay ng pagsamba. Yun yung kalugod-lugod, sabi niya. At yun na nga, this is our rightful response, ay yung tamang tugon natin nung ating tinanggap ang Kanyang biyaya ng kaligtasan. Tanda natin, not any one of us is worthy. Lahat tayo dapat patungo sa walang hanggang kapahamakan. At wala tayong kayang gawin upang tayo ay maligtas. Ngunit, dahil sa kahabagan ng Diyos, dumating ang kanyang biyaya sa ating mga buhay noong hindi natin kayang gawin, ginawa ni Kristo Jesus. Nung siya nanaog sa lupa at kanyang inialay ang kanyang dugo at buhay bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya dahil yung ating tugon dito, kaya ito yung dapat na tugon natin. Kaya para makita natin mabuti, gaya na naipaliwanag sa mga nakaraang mga linggo, na mula sa chapter 9 hanggang chapter 11 ng Aklat ng Roma, ay naunawaan natin na tinalikuran sandali ng Diyos ang Israel, ang kanyang bayang hinirang, at hinarap niya ang mga hintil, tayo yun. Ibinaling niya ang kanyang paningin at ang kanyang puso sa mga hintil, na dapat sana tayo wala kapag-asa. Hindi tayo kasama sa original na pamilya ng Diyos, dahil ang kanyang pamilya ay ang Israel. But we were adopted to become part of His family sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tayo ay iniugpong niya, kumbaga, sa puno at siya yung puno. At dito makikita natin ang ilang mahalagang bagay. Let me, having received a new birth, yung birth na yun, spiritual birth, we were called to be royal priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through our Lord Jesus Christ. Nung tayo po ay tinawag, nagkaroon tayo ng bagong pagsilang na espiritual. At yung bagong nilalang na ito, na nalikha dahil sa tayo ay nakahulagpos sa kasalanan, tayo ay hinirang na maharlikang saserdote na naghahandog ng mga alay ng sakripisyo, alay ng pagsamba na kalugod-lugod sa mata ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maaring nung mga bata kasi kami, ang ginagamit talaga saserdote pag binasa ang Bible. Ngayon, ginagamit na pare. Ewan ko, saan galing yun. Anyway, basahin natin 1 Peter chapter 2, verse 5. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Yung binabanggit po rito ay yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga pinagkalooban ng kaligtasan. Verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim
the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Ito yung ating pinapaliwanag dito ngayon na ginagawa ng isang saserdote. At ito po, maaaring masurpresa yung iba sa inyo at ikinalulungkot ko, hindi natin maitatago ang katotohanan na ayaw banggitin ng iba dahil takot na magalit ang tao. Kasi kapag inunawa natin mabuti ang aklat ng Hebrew o ang Hebrews, the book of Hebrews, particularly chapter 7 to chapter 10, alam po niyo, masusurpresa tayo. Kasi masusurpresa tayo na mauunawaan natin na yung Levitical priesthood, ano ba yung Levitical priesthood? Ito po sa 12 tribo ng Israel, yung isang tribo, yung tribo ni Levi, ay yung ang hinirang ng Diyos na maglingkod sa templo. Sila yung mga naunang priest na naglilingkod sa templo ng Panginoon. Na yun yung sinasabi ko sa inyo na ang tawag ay saserdote. Walang eksaktong Tagalog ang salitang priest. Yung iyon, lagi ko sinasabi, hindi ko maintindihan kung saan nanggaling salitang pare. Ang alam ko, pag inaanak mo yung anak niya, pare tayo. Sorry. Pero yung saserdote kasi. Anyway, kung maunawaan natin ang Hebrews chapter 7 to chapter 10, masusurpresa tayo pag naunawaan natin na inabolis na ng Panginoong Jesus ang Levitical priesthood na ipinagpapatuloy pa hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, wala na silang gamit sa kaharian ng Diyos sa langit man o dito sa lupa. Noong siya'y nabuhay mula sa mga patay, umakyat sa langit, siya ang ating naging high priest. At ang lahat ng kanyang binigyan ng kaligtasan ay tinawag na maharlikang saserdote o royal priesthood. Tayo po yun na mga totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kung hindi pa natin tiyak ang ating sarili, so simple, kung magpapakumbaba po tayo, magsuko ng buhay sa Panginoong Yesus. Pagsisihan ng kasalanan. At ibaling ang ating buhay sa kanyang kapangyarihan. Okay, tuloy po natin. Bilang mga maharlikang saserdote o royal priesthood, tayo ay tinawag upang ipahayag ang mga papuri pagsamba sa Kanya, ipahayag ang Kanyang kalwalhatian, ang Kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa ating buhay. Bawat isa sa atin na nandito ngayon, this is not a joke. Yung mga itsura natin, mga ginagawa natin, lahat yan, kamangha-mangha. Sa isang kisap mata, pwedeng mawalan ng saysay. Yung mga itsura niyan. Ngunit tayo napipreserve sa biyaya at kahabagan lamang ng Diyos. Kaya kasama tayo sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Pag tinignan mo ang langit at lupa, ang buong sansinukob, kamangha-mangha ang lahat ng yan. So, yan ang isa sa ating mga gawain, ipahayag ang kanyang mga kamangha-manghang gawa. At makita sa atin ang mga patunay o mga pruweba o mga ebidensya ng makalangit na mga katangian ng Diyos. Makita sa ating buhay. At yun po yung nawawala. Sapagkat tayo ay nahirati na sanay na mamuhay dito sa makasalanang sanlibutan. Yun po yung problemang napakalaki na hindi naiintindihan ng karamihan ng tao. At dito po sa ating pagpapatuloy, magkakaroon po tayo ng mga detalye ng mga paghahalimbawa o illustration po kung ano yung mga dapat nating ginagawa habang tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos, habang tayo ay patuloy na nagbubulay-bulay sa ating inaaral. Letter B, our bodies, including everything we do, everything we are, everything in us, and everything about us. Sipin po nila at ito. Lahat, hindi lang ito, kundi lahat ng ating ginagawa, lahat ng kung ano tayo, lahat ng meron tayo,
lahat ng tungkol sa atin, kasama rito mind, body, spirit, kasama lahat dito. Ang lahat ng ito ay banal na alay, inaasahan na lubos-lubusan na nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi para sa ating sarili. It's royal priesthood. Sensya na po kayo. Kasi napapakinggan ko yung maraming mga mensahe. Kahit na ganitong panahon na ay ang pinag-uusapan pa ay kung paano tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos, pagpapala material, kung ano-ano. Ngunit wala na po tayo sa panahon na yun. Ito na po yung panahon na talagang hindi na pwedeng hindi tayo magsiseryoso sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay spiritual. Sapagkat talagang nalalapit na. So ano po yung pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan po natin dito, lahat-lahat na ating ginagawa sa araw-araw, pati na yung nilalaman ng ating isip at ng ating puso, at kasama na dito yung lumalabas sa ating mga labi. Lahat po ito. Lahat ito. The mind, the spirit, lahat ito, yung heart natin, at pati yung fruits of our lips. Lahat po ng ito. Ang nilalaman lahat ng ito ay, at pati yung ating mga ginagawa, lahat ng ito ay alay sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmumula sa kung sino talaga tayo. Kaya pag nagsalita lamang isang tao, kahit na 1 minute lamang nakausap mo, alam mo na agad kung ano siya. Ano ba niya? Siguro, madalas hindi natin maunawaan kung anong klaseng tao yung ating makakaharap. Pero sa totoo lamang, kung titingnan po natin sa spiritual aspect, 1 minuto mo lang makausap ang tao, 10 minutes na lang, malalaman mo na kung siya ay sa Panginoon o hindi. At yun po, tayo mismo malalaman din natin if we are conscious of ourselves. At yun po yung masaklap na katotohanan kapag tayo po ay honest sa ating sarili. Kasi lahat yun nanggagaling kung ano tayo. Laman ng ating puso, laman ng ating isipan, lalabas sa laman ng ating mga sinasabi at lahat ng ating ginagawa. Letter C, the totality of ourselves. Again, balik tayo ron. Mind, body, spirit, kasama yung puso. Ay na inaasahan na patay na sa lumang katauhan natin. Ngunit may bagong katauhan kay Kristo. Kung tayo talaga kay Kristo, kung kaya't lahat ng ito ay instrumento ng pagiging matuwid at pagpapahayag ng kalulahatian ng Diyos. Romans chapter 6 verse 13. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Yung members of your body, bawat bahagi ng ating katawan, ang gusto ipakita rito. Sa simpleng kapaliwanagan nito, tayo ay naatasan, inuutusan, na huwag na nating ihandog o gamitin ang anumang bahagi ng ating katawan na instrumento ng kasalanan. Sa halip, instrumento ng pagiging matuwid dahil tayo ay tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Wala tayong pag-asa. Ngunit tinubos niya tayo upang tayo ay lubos na makalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At yun ay dahil sa dugo ni Kristo na inialay para sa atin. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Ito po, pansinin po natin. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Hindi na ating sarili. For you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Hindi na natin, kung tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus, hindi na natin pag-aari ito.
Pareho yan sa kahit na anong gamit. May nagsanla ng alahas. Ibinigay sa iyo resibo, tinubos mo, ikaw na may-ari nun. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus, ng kanyang dugo. Pag-aari na niya tayo. Kaya wala nang dahilan na ginagamit natin ang ating sarili sa mga bagay na kasalanan. Kaya isang napakahalagang bagay na dito ay makita po natin kung papaano kahalaga ang buong pagkatao natin. Na hindi na sa bawat araw, unconsciously, hindi natin namamalayan, tayo ay nagiging instrumento ng kasalanan. Ano ang bahagi ng ating katawan? Alam ba niyo kung paano kaseryoso ang Panginoon tungkol dito? Basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 30. Ito po. Bago tayo gumawa ng haka-haka sa ating isipan, basahin muna natin. If your right hand makes you stumble, ibig sabihin makes you stumble, makes you sin. Cut it off and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. Yung iba po hindi naintindihan, literal na ginagawa nila ito. Pero hindi po yun literal. Ano? Okay. Magnanakaw yung kaliwang kamay mo, puputulin mo para hindi ka na magnakaw. No, hindi yun ang punto na gustong ipakita rito. Kasi ang ini-emphasize lang dito ng Panginoon nung siya nagsalita ay kung papaano kagrabe ang problema na nagmumula sa isip at puso ng tao. Hindi yung kamay, hindi yung mata, kundi yung isip at puso ang nagkakasala na inuutusan lang anong bahagi ng ating katawan. Kaya ganito ang salita ng Panginoon, emphasis ito kung papaano siya kaseryoso sa kautusan ng paggawa ng laban sa kasalanan. Ito yung gusto niya ipakita rito. Kaya ano yung punto rito na kinakailangan na ang buong pagkatao natin ay talagang isusuko sa Panginoon. Mind, body, spirit, lahat sinusuko sa Panginoon ng lubusan na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan lamang at tayo ay iniwalay niya, ibinukod niya mula sa kasalanan. Ang layunin, for the purpose of glorifying God. Kaya ang ating pagkatao, layunin nito ay maging maghatid ng kalulatian sa Panginoon. That's why, kung ang mga totoong Kristiyano, ang buong pagkatao natin at ang lahat ng ginagawa natin, lahat ng ito ay sagrado sa Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa, maging doon sa mga trabaho natin, sagrado sa Diyos yan. Kung ginagawa natin ng tama at nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Medyo po, talagang tila baga simple pero maaring malito tayo at sa ating tinatalakay kasi tayo ay dumadako sa malalimang bahagi ng naistukuyin ng Romans chapter 12 verses 1 and 2 na hindi ito hinahalukay ng marami. Point number 2. The courses of action in becoming a holy sacrifice of worship to God. Ano yung courses of action na yon? Yung verse 2. Ito yung dapat na gagawin na. Kaya yung title natin ay doon. Ito yung dapat na magaganap yung hahantungan na ating ginagawa. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Huwag na makiayon. Pag sinabing huwag nang makiayon, ay pag inisip po natin, salungat tayo sa kalakaran ng sanlibutan. At kung hindi na tayo makikiayon, unang-una, letter A, there is a change of mindset. Alam ba niyo, meron na tayong sariling mindset eh.
yung ating isipan ay nakakondisyon na sumunod. Automatic yun. Akala na, hindi natin namamalayan. Automatic yan, nakakondisyon na ito na sumunod sa pananaw at kalakaran ng sanlibutan. Subukan natin na isipin natin mga ginagawa. Lahat ng ito, condition to follow the ways of this world. Lahat na. At sabi ko, kaya hindi natin namamalayan, nasanay na tayo eh. Kaya kung hindi na tayo, kumbaga sa i-recondition mo. Tanggalin na yun at hahalinhan, papalitan ng makalangit na pananaw ng yung mga makamundong mga prinsipyo sa buhay ay papalitan ng mga prinsipyo na mula sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung totoong Kristiyano, hindi na tiga rito sa mundo. Hindi na tayo tiga rito kung totoong tayo nakikristo. Tayo ay mamamayan na ng langit. Kung narito man tayo ngayon, pansamantala, kaya tayo ay nasa paglalakbay. Lakbayin. Kaya turista lang tayo dito sa mundo. Kaya ang turista, sa isang lugar na hindi siya tiga ron, wala siyang karapatan sa anumang pag-aari ng bansang nandun. Ganon din tayo. Sinabi ng Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven. The moment na tayo ay nagsuko ng buhay kay Kristo, napatawad tayo dahil nanampalataya tayo ay mamamayan na ng langit. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for a Savior, the Lord, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of power that He has, even to subject all things to Himself. Ito na po yung ating hinihintay. Kaya yung totoong naglalakbay, hindi niya na-enjoy ang lupain. Ewan ko po, alam ko marami mga mahilig na mag-tour ng mga Pilipino. May mga kilala ako na tiga rito hindi sa mismong Fugui City. Walang ginawa madalas kundi nagtutour at parang yun ang kaligayahan niya. Ngunit, ang isang totoong mananampalataya, hindi niya mai-enjoy. Hindi na niya. Dati na-enjoy natin, hindi na niya na-enjoy ang buhay na ito. Kung ang susundin ay yung kalakaran ng sanlibutan. Kasi ang kanyang pananabik ay yung sa araw na magkakaroon ng grand reunion ng lahat ng mga anak ng Diyos sa walang hanggang kalulatian. And that is beyond our ability to understand. Walang kapantay na kalulatian. Kaya hindi natin dama, sabi ko nga, kaya hindi natin dama, nasanay tayo sa ganitong buhay, parang okay lang, parang okay lahat. At yung iba takot mamatay, kahit na naghihirap. Ang gusto lang mamatay siguro yun talagang hindi na yung hirap. At yun ang totoong mangyayari sa mga maiiwanan pagkatapos ng rapture. Gusto mo nang mamatay sa sobrang hirap, kakilakilabot na hirap, hindi ka pa mamatay-matay. Yun, pagdating doon sa panahon na yun. Pero yung sa ngayon, nai-enjoy pa ng tao. So, yan ang totoong Kristiyano, excited sa kanyang patutunguhan sa walang hanggan. Believe me, lahat ng ini-enjoy natin dito sa lupa ay kaparaanan ng dyablo para mailihis ang ating pananaw, mailihis ang ating puso at kaisipan sa kaharian ng Diyos. Whether you believe that or not, that's the truth. Whether you accept it or not, that's the truth. Kahit magalit kayo sa akin, that's the truth. Okay, take note. Ito po. If the contents of your heart and mind are more focused on worldly things and worldly affairs, it only means to say that you don't have a clear
understanding about the kingdom of God. And most probably, ito po yung masaklap, most probably do not belong to that kingdom. Masakit po na salita ito. At pag tayo rito napikon, ibig sabihin, ayaw natin sa Panginoon. Linawin natin mabuti ito. Kung ang nilalaman ng iyong puso at ng iyong isip ay nakatuon lamang sa mga bagay na makamundo at sa mga kalakaran ng sanlibutan, ang ibig sabihin nun, wala kang kaunawaan patungkol sa kaharian ng Diyos. At mas malamang kaysa hindi. Hindi ka kabilang sa kaharian na yun. Anyway, kung ating ma-realize na parang ganun ako, parang ganun yata ako So, nandito tayo may pagkakataon pa. Binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at manumbalik sa Kanya. Na ilaan ang ating buhay sa Kanya, isuko ang ating buhay sa Kanya. Hindi killjoy ang Panginoon. Kasi papalitan niyo yung mindset natin. Para yung dating ini-enjoy natin na sa ating paglalakad papuntang impyerno, kapag bumaliktad na tayo papuntang langit na, may hindi na natin na-enjoy yun, ang may enjoy na natin ay yung lakbayin natin papuntang langit. Mababago na po. Kasi yun ang katotohanan. Hey, for one, yun ang naranasan. Kasi, buhay Kristiyano, corny. Sa mga ayaw pumunta ng langit, corny ang buhay Kristiyano. Ngunit sa mga nakalaan para sa kaharian ng Diyos, this is living in the kingdom of God. Kahit pansamantala dito sa lupa. Kaya ito po yung ulitin po natin siguro, tatagalugin ko, kung ang nilalaman ng iyong puso at ng iyong isip ay nakatuon sa mga makamundong mga bagay at kalakaran ng sanlibutan, ang ibig sabihin, wala kang kaunawaan sa buhay sa kaharian ng Diyos at malamang hindi ka kabilang sa kaharian na yon. Sa kabilang dako, ang isang totoong Kristiyano ay nakafocus doon sa mga pangangailangan ng kanyang kaluluwa sa halip na ang kanyang atensyon at priority ay yung mga pansamantalang bagay dito sa lupa na mawawalan din naman ng silbi isang araw. Ano ba yan? Yung mga bagay na gusto natin, yung binibigyan natin ng priority. Bumili ka na napakagandang damit ngayon. Bukas makalawa pag nagkaroon na ng bagong model, ay bagong, ang tawag mo, bagong moda, ayaw mo na. Laos na. Kasi lahat ng bagay na yun, pansamantala. At ang totoong Kristiyano, ang kanyang focus ay hindi yung mga bagay na yun, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa kanyang eternity ang tinitingnan. Ulitin natin. Ang tigalangit, hindi na yung mga bagay na pansamantala. Hindi na yung mga material na bagay na gagastusan mo para lang magpasaya, panandalian ang iyong sarili o yung mga activities na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong human emotion. Ngunit, pag ang ating pinapairal yung emosyon natin, nalilihis tayo sa mga gustong ipagawa ng Diyos sa atin at sa pagtupad sa kanyang palatuntunan sa ating mga buhay. Yun ang hindi natin naiintindihan. Gustong paligayahin ang sarili sa mga bagay na makalupa, then, ibig sabihin, lihis ka na. Masyadong pinapahalagahan yung nararamdaman, yung emosyon mo na makalupa o pantao, lihis ka na. Yun po yung nakalulungkot. Parang simple mga bagay ito. Ngunit ito yung totoo. Kaya kung minsan sinasabi ko na kung minsan, masyado tayo nakatingin doon sa napakalaki mga bagay na patungkol sa buhay Kristiyano, pero hindi natin nakikita yung munting bagay na napakahalaga pala. At yun yung mga bagay na akala natin walang silbi.
At ito yung malaking pagkakaiba ng buhay ng isang anak ng Diyos at ng isang anak ng sanlibutan. Ang isang makasanlibutang tao ay nagtatrabaho. Ayan. Patawarin niyo ako. I have to say this, hindi para sa akin. I have to hurt you. Kailangan ko kayo saktan upang sa ganon, makita natin ang katotohanan. Ang isang taong makasanlibutan o pag-aari ng sanlibutan, nagtatrabaho para bigyan niya ang kanyang sarili ng lahat ng mga pansamantalang bagay na magbibigay ng pansamantalang kaligayahan mula sa mga material na bagay na nabibili ng kanyang pinaghirapang pera. Sa totoo lang, sa kabilang dako, ang isang anak ng Diyos na patungo sa walang hanggang kaharian, habang siya'y nandito sa lupa, nagtatrabaho, matagal ko na sinasabi ito, nagtatrabaho tayo, nagpapagal tayo upang bayaran ang pansamantalang paninirahan, pakikipanirahan sa daigdig na ito. Not to pamper ourselves with the material things. Hindi para mag-indulge tayo sa mga material na bagay. Ang priority ng isang taong papunta sa langit ay yung mga bagay na may kinalaman sa kanyang buhay spiritual at yung mga concerns ng kaharian ng Diyos. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kaya napakalungkot. Malapit na po. Malapit na ang inyong iniimbak na mga salapi mawawalan ng saysay. Believe me, pag naiwan kayo sa digdig na ito, malalaman nyo, totoo pala. Mawawalan na ng saysay. Kasi controlled na lahat ng New World Order o ng One World Government. One World Economy, One World Religion, One World everything. Malapit na po. Kaya po, ang mamamayan ng langit ay namumuhay sa mga katuruan at prinsipyo ng buhay na nanggagaling sa salita ng Diyos, ang Bible. Kaya ang kanyang pamantayan o standard ng mabuti at masama ay hindi nakabase sa pamantayan ng sanlibutan o ng human principles, kundi nakabase sa kung ano ang pinapahayag ng salita ng Diyos. At dyan po, maraming sablay na Kristiyano kasi kung minsan bumabase tayo sa sinasabi ng mundo. Hindi po maaaring ganun. Kahit sino pa makapangyarihan tao ang nagsasabi. Next, letter B. Clear out the mind and heart from all worldly orientation. Ito po yung, kung tayo ay bago nilalang na, pati bagong isipan, bago lahat, anong magaganap? Pakitingnan 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves, also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Salita ng Panginoon. So, dati po kasi, may sinasabi ko nga, ang mindset natin, ang lahat na nasa atin ay yung kung ano po yung kalakaran ng sanlibutan. Kaya ang ibig sabihin nito, i-unload natin. Kung baga kargada sa sakyan, i-diskarga mo lahat ng yan. Laman ng yung kaisipan at puso, lahat-lahat ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kinakailangan iwaksi ang uri ng buhay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, na nakabase lamang sa principles, values, and teachings of the world. Ito po yung problema. Lahat tayo, ang binabasihan natin kumisan, yung standard ng mundo. Ang binabasihan natin yung sinasabi ng mga tao nasa kapangyarihan. Pero hindi.
Kaya pati yung worldly lifestyle, yung lifestyle natin na makamundo, na hindi sang-ayon, lifestyle na salungat sa kaparaanan at kalooban ng Diyos. Kasi, living sacrifice eh. So, ano yung pinag-uusapan natin dito? Yung mga makamundong kaparaanan, kalakaran, principles ng buhay. Bakit saan ba punta yun lahat ng ito? Lahat ng ito ay nakafocus doon sa self-enjoyment. Para sa kasiyahan ng sarili, para sa kapakanan ng sarili lamang ang iniisip na sa pamamagitan ng mga bagay na nanggagaling sa material ng sanlibutan. Kasi, pansinin natin, walang tigil ang pag-alok ng sanlibutan ng lahat ng mga bagay na kailangan natin. Pero ang totoo, hindi kailangan palalabasin na kailangan natin. Hindi totoo yun. Sino mga bata kami, simple ng buhay, okay naman lahat, kumpleto. Bakit ngayon? Parang hindi ka pwede lumabas ng bahay na hindi mo dalang cellphone. Necessity na. Isipin po natin, tinatambakan tayo ng sanlibutan na ang producer at director ay si Satanas. At ngayon, palala na ng palala. Pati mga Kristiyano ngayon, haling na haling sa AI. Hindi natin na iintindihan na ito ay magiging kasangkapan ng kaaway ng Diyos. At tayo ang kukontrolin. Ngayon pa lang, kinukontrol na tayo. Hindi nyo napapansin? Marami mga babae ngayon. Hindi bali mawala yung puri. Huwag lang mawala yung cellphone. Ang lungkot po. Kaya, yan, worldly principles, worldly ways, nakafocus sa self-enjoyment na binibigay ng mga material na bagay dito. Lalo na yung, kapag yung mga bagay nila ay nagpa-promise ng comfort, ng worldly happiness, kasiyahan, gratification of the flesh, kasiyahan ng laman, at lahat ng bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa sarili. Ano ang kailangan gawin dito? It involves a change of lifestyle, both negative and positive, na mga aspeto sa buhay. So, tatalikuran mo yon. Sabi nila, unti-unti lang. Yan na. Hindi ho. Parang bisyo yan eh. Hindi ako naniniwala kasi nung araw, naninigarilyo rin ako. Na kailangan unti-untiin mo para matanggal. That's not true. Pag sinabing tanggalin. Yun mga kinalulugdan natin talaga. Kaya yung lifestyle, kinakailangan mabago. Lahat ng mga bagay na hindi naaayon sa kaparaanan ng Panginoon. Bakit to? Doon tayo inalis ng Diyos eh. The Lord rescued us from the slavery of these material things and worldly things. Doon niya tayo tinanggal eh. Para tayo inilaan para sa kanyang kaharian. Galatians chapter 1 verse 4, pero hindi na po natin babasahin. Ito po kasi mahirap na hindi na, kaya napakahirap siguro sa mga sandaling ito ay marami po yung nag-iisip, ano pinagsasabi nitong pastor nito? Parang weird naman, parang napakahirap naman gawin yan. Okay, totoo po yun. Kung ganun ang ating kaisipan, alam ba niyo kung bakit? Bawat tao, tayong lahat, ay isinilang sa kasalanan dito sa makasalanang sanlibutan. At dahil doon, tayong lahat ay naging komportable sa kaparaanan at kalakaran ng mundong ito. Mula nung tayo isilang. Yun ang totoo. Hindi natin nare-realize na yung kapangyarihan ng kaaway, ng diablo, na pinahayag na nga ng 1 John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 19, na paulit-ulit natin sinasabi doon. Hindi natin alam na yung kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya mula nung tayo isinilang, yung nakikita natin, lahat ng simulan nating maranasan, at yung buhay na ating dinaranas, ito na yung parang normal
at pamantayan ng buhay. Mula noong tayo nagkaroon ng malay at nakita natin ang mundo, ito na yung nakita natin, ito na yung kaunawaan natin sa mundo. Yun po yung masaklap na katotohanan. Nasanay tayo. Subukan po ninyo, ikulong nyo sa hawla ang isang ibon na napakatagal. Pag nakakulong na napakatagal yun, buksan mo yung hawla, hindi lilipad yun. Nasanay na siya, komportable na siya sa loob ng hawla. Ganun tayo. Yun po yung masaklap na katotohanan. Ang mundong ito ay isang napakalaking bilangguan. Bilanggo tayo spiritually, emotionally, intellectually. Lahat na siguro. Now, sa sandaling ang tao ay nagkaroon na ng kaalaman patungkol sa katotohanan matapos na tanggapin ang biyaya ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, siya ay napalaya mula sa pagkaalipin at sumpa ng kasalanan. Ulitin natin yon. Kapag ang tao ay totoong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan kay Kristo Jesus, siya ay nakalaya na mula sa pagkaalipin sa sumpa ng kasalanan. Kaya't siya ay inaasahan na nakahulagpos na nakalaya na mula sa lahat ng kasinungalingan at panlilinlang ng human wisdom at ng mga false religions. By the way, all religions are man-made religions. More than 4,000 religions in the world. Lahat ng ito ay man-made. Dahil hindi ang Panginoon Hesus ang nagtatag niyan. Makakalaya na lubusan ang taong totoong pinagkalooban ng kaligtasan. There is a supernatural transformation within himself, yung taong yon. Bakit? Kasi ang taong nagkaroon ng kaligtasan ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu mula sa Diyos. At siya ay isa ng bagong nilalang kay Kristo. Very basic pero pinagsasawalang bahala natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Wala na yung dati siya. Okay, we're not talking here about physical appearance. Ano? Kung gwapo ka, mananatili kang gwapo. Mukhang kwago ka, magagawa. Pero hindi yung panloob. Okay. Okay, paano po yung transformation na yon? Marahil po ang isang napaka malinaw na halimbawa po na alam ng lahat dahil ito ay pinag-aralan sa elementary. Maliban na lamang kung hindi po kayo nag-elementary. Wala kayo rin sa Japan kung hindi kayo nag-elementary. Yung caterpillar, yung matabang uod, na walang ginawa, bawat sandali, kundi kumain ng dahon. Ngunit sa kalaunan, sa tamang panahon, ito ay papasok sa cocoon. Yung parang bahay niyang gano'n na kahit na anong gawin mong punitin, hindi mo kayang punitin yun. Ang tibay-tibay nun. No, yung cocoon. At ito hindi ko na alam, nakalimutan ko na, absent na ako ni tinuro. Kung paano katagal sa loob ng cocoon yung caterpillar. Ngunit, paglalabas na yon, isipin natin yung mataba na yon, gagawa lang na maliit na butas doon sa cocoon para lumabas. Sa taba ng caterpillar na yun, mapipiga yung katawan. Hanggang sa unti-unti ang lalabas ay isang pagkaganda-gandang butterfly. Nag-transform
Nanggaling dito sa Japan yung mga laruan ng mga batang transformer. Hindi po yun. Ha? Nag-transform mula sa uod, naging napakagandang paru-paro. Yun po yung transformation natin, not physically, but spiritually. Dati anak ka ng dyablo. Nung tinanggap mo si Kristo, anak ka na ng Diyos. Ibang nilalang ka na. Yun po yung nangyari. Kaya yun yung parang supernatural transformation. At yung pagbabago na yun ay permanent, irreversible. Yung butterfly hindi na pwede maging caterpillar po ulit. Kaya yung totoong isinilang sa Espiritu, hindi na maaaring bumalik sa dating siya. Pag sinabing bumalik siya, ay, yan, dating Christian yan. Ngayon, ba't nagkaganyan? Hindi kailangan naging Christian yan. Pag gano'n. Hindi na maaaring balik. Transform na eh. And that is supernatural power of God through the Holy Spirit. Kaya hindi na mababago yun. So, yung bago na yon na nilalang mula sa Kanya, ay yung makasalanang katauhan niya ay patay na sa kasalanan at tumanggap siya ng bagong puso at bagong espiritu mula sa Diyos na may kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa Kanya. Yung mga wala sa Panginoon, yung mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, akala nila, pag tinanong mo, hindi ako nakakalimot sa Diyos, nananalangin naman ako eh. Talaga? Eh, hindi tayo ubra sa Muslim, limang beses sa isang araw manalangin yun. Hindi yun ang usapan dito. Madali ang umusal ng panalangin. Ngunit, kung ikaw ay hindi nagkaroon ng bagong puso at bagong espiritu sa Panginoon, hindi ka nakikipag-ugnayan sa Diyos. Baka ibang Diyos ang iyong kaugnayan. Kaya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito na, you are able to break away from the old sinful and worldly lifestyle. Kaya mo na humulagpos, bitiwan yung dating lifestyle mo. Totoong-totoo po ito. Kasi na-transform ka na. At pag bumitaw ka, ikaw ngayon ay tumatalunton na sa landas na matuwid kay Kristo. Yung madalas ko po sinasabi, ang isang tao ng sanlibutan, kahit 10 ang relihiyon niya, nagmamarcha papuntang impyerno. Ngunit sa sandali na tinawag siya ng Panginoon at tumugon siya, nagpasakop ng buhay sa Panginoon, titigil yan, at pagkatapos, mag-about face. Pag nag-about face, magmamarcha papuntang langit. Hatakin paminsan-minsan ng dyablo, madadapa, ngunit babago niyan, magpapatuloy pa rin yan sa lakbayin. Kahit na anong hirap. Dahil siya ay tigalangit na. Yun yung magaganap. Kaya, ano po yung punto ron na gusto natin makita? Susundin niya ang landas na matuwid kay Kristo Jesus. At ang susi ng pagbabago, ng transformation, ay yung ating kaisipan, kakambal ng puso. Bakit po? Ito yung may control, ito yung control center ng tao. Ito yung may hawak ng attitude natin, yung ating mga iniisip, kaisipan, yung ating feeling, yung ating action, lahat yan. Pakitingnan Ephesians chapter 4, verses 22 to 23. That, in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance to the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind. Na bago na. Yung laman ng ating kaisipan, hindi na yung dati. Ngunit yung pagbabago nito, yung transformation na ito, is a continuing process. Nagpapatuloy, tuloy-tuloy yan sa proseso na yon. At yung proseso na yun na tuloy-tuloy, while you are learning new things in Christ, you are unlearning. Inatanggal mo na yung mga dating hindi
karapat-dapat sa mata ng Diyos. Yung sinful, nung nakasanayan ng sinful self mo, inaalis mo na unti-unti habang ikaw ay nagpapasakop, patuloy nagpapasakop sa bagong katauhan mo kay Kristo at sa gawain at disiplina ng Espiritu Santo. Kasi yung talagang naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, hindi lamang ginagabayan, kundi tinutulungan at dinidisiplinahan ng Espiritu Santo. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Lahat ng tao matigas ang ulo. Kung meron po rito hindi matigas ang ulo, pakitaas ang kamay, sasambahin ko. Matigas ang ulo natin lahat. Ngunit nagagawa natin sumunod dahil hindi ako galit. Dahil sa Espiritu Santo. Ano? Siya yung gumagawa siya yung kumikilos sa ating sarili. At ito yung tinatawag nating process of sanctification. Sa proseso ng pagpapabanal unti-unti. Ano? We are continually walking through the path of holiness. 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in ignorance. Nulit po natin ito mahalaga eh. But like the Holy One who called you, be holy yourselves. Also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Diyan tayo papunta. Gaano man katagal ang proseso, diyan tayo papunta sa landas ng kabanalan. Ngunit, kung tayo ay hindi nagpapasakop sa Espiritu Santo, nanganganib tayo. Alin lang sa dalawa, hindi tayo totoong naging Kristiyano. Or, you might suffer sin unto death. Marami po nangyayaring ganon. Letter C. After clearing the mind from worldly orientation and mindset, desire and feed it with the concerns of the soul and with heavenly things where the true Christian is bound for. Okay, ano po yun? So, tinanggalan natin ang lahat ng mga kaalaman natin, orientation natin ng mundo, yung lumang mindset natin. So, ang gagawin natin ngayon, lagi na natin pakakainin ang ating kaluluwa at ang ating puso ng mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Pagkain na espiritual. Kasi ito yung baon natin patungo sa kaharian ng Diyos. Colossians chapter 3, verses 1 to 5. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Therefore, ayan, ito na, consider the members of your earthly body as dead, patay na, to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. Lahat pala ito, idolatry. Kaya yun ang saklap. Kaya talagang papunta tayo dapat doon. Kahit matagal ang proseso. Okay? Yung pong bagong kaisipan natin, yung renewed mind natin, nakafocus na sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Kasi doon tayo maninirahan sa magpakasawalang hanggan. Tatanda po natin, kahit na gaano kaganda ang buhay mo rito sa lupa, yun ay walang katuturan kung iahambing sa walang hanggan. At yun ay walang hanggan. Kasi doon sa lugar na yun, forever and ever, we will be enjoying eternal peace, eternal joy, eternal glory in the presence of God.
Alam, bigyan ko kayo ng napakasimple pero walang kakwenta-kwentang example. Ano? Nasubukan na ba ninyo, kasi may nakita na akong mga taong ganito eh, na makatabi ang isang taong kung hindi man mataas ang katungkulan, sikat na tao o makapangyarihan tao. Kasi yung iba pag nakaranas ng ganito, ay talagang, yung expression ng mga ibang babae, heaven. Ano? Yung iba makakita lang na artist, isipin po natin, no? Minsan nakatabi ko isang presidente. Presidente mismo ng Pilipinas. Yung isang teacher, hindi niya pangalaman ang gawin niya. Talagang sobra. Kahit hindi mo maintindihan yung kanyang action. Sobrang ano. Ako, grabe. Presidente lang yan. Pare-pareho lang tayo. Kung ang Panginoon, ang kasama natin forever and ever, yung nagniningning sa kalwalatian, at tayo'y kabahagi ng kanyang kalwalatian, and that is forever and ever. Wala nang luha, wala nang problema kahit na ano konti. Wala nang kulubot na mukha. Kaya tayo nangungulubot hindi lang dahil sa pagtanda, sa dami ng problema. I believe, wala na ho. Kasi nagniningning ang itsura natin sa kaharian ng Diyos. Kaya doon tayo mananatili. Kaya nga, ang focus natin, supposedly, ay walang hanggan. Kaya naman, dahil doon, yung desire ng ating puso at ng isip, saan ho nakafocus yun? Preoccupied na ito ng mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kung ano yung kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At saka kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Yun ang focus natin. Hindi na tayo, ito po, kung totoo tayong tigalangit, hindi na tayo attracted ng kahit na anong mga material na bagay dito sa lupa na akala natin nagbibigay ng totoong kaligayahan, pero hindi naman. Artificial lahat ng inihahandog dito. Hindi na tayo attracted sa kayamanan ng mundo. Yung mga iba, bilyon-bilyon na nga nakuha, hindi pa rin content. Hindi na tayo attracted. Hindi na tayo attracted sa pansamantalang kaligayahan dito. Bakit ito? Pansamantala yun eh. Hindi na tayo naghahanap ng comfort. Kasi po yung comfort na magiging, idol ka lang eh. Hindi na tayo naghahangad ng karangalang makamundo. Yun malungkot. Hanggang ngayon, yung mga ibang Kristiyano naghahabol ng karangalan. Hindi na tayo naghahanap ng katagumpayang makamundo. Sa halip, ang ating minimiti at ninanais makamit ay matanggap natin ang korona ng buhay at ang reward, gantimpala sa kaharian ng Diyos. And that reward is beyond human imagination. Wala pong kapantay yun. Kaya po yung papuri ng tao, walang kakwenta-kwenta po yan. Kasi yun, para sa sarili. Letter D. The transformed mind, which is now possessed by the new life in Christ, is expected to be focused on continually striving for spiritual growth by continually feeding the self with the spiritual food, the Word of God. Word of God, ano ba yung spiritual food natin? Constant fellowship with God through the Holy Spirit, in prayer, through worship. Kaya po yung pagtitipong ganito, humble service, fellowship with other members of the family of God. Ito yung ating focus na para tayo mag-grow spiritually. Dahil ang hinahangad natin, yung katagumpayan sa kaharian ng Diyos, hindi dito sa lupa. Ang focus natin yung mga bagay na yun, we don't care kung hindi tayo recognize, hindi tayo acknowledge dito.
We don't care kung hindi tayo matagumpay sa ating mga inaambisyon. Ako, dami ko inaambisyon nun kahit isa walang natupad. Yun pala, merong higit at higit at higit na pinakamahalaga na ambisyon. At yun na yung kaharian ng Diyos. So, again, ang gagawin natin, we feed ourselves with the spiritual food, the Word of God. Palagi ang fellowship with God through the Holy Spirit in prayer. We feed our spirit in worship. We feed our spirit sa paglilingkod sa kahit na maliliit na bagay. And fellowship with the rest of the members of the family of God. Kaya po, ang tunay na anak ng Diyos, ito po ang hindi ko maintindihan. Ano po? Kasi ang tunay na anak ng Diyos, ang kanyang kasiyahan, kasama niya ang mga kapatid niya sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Mula dito hanggang sa walang hanggan, magkakasama tayo. Ngayon, kung hindi ka nasisiyahan sa loob ng pamilya ng Diyos, hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. It is as simple as that. Believe me, kung ang kasiyahan mo ay yung mga kaibigan mo na makasanlibutan, hindi po masama maging kaibigan, makipagkaibigan sa kanila. Ngunit kung ang kasiyahan mo sa kanila, ikaw ay hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. At yun ang masaklap na katotohanan. Naranasan ko po yan nung araw, doon sa office namin, marami kami mahigit 30 na nakinig salita ng Diyos, ang natira po dadalawa. At kapag wala ang isa sa amin, malungkot kami sa loob ng opisina. Nang dumating na buhay kami. Bakit? May kasama na kami. May kakampi na kami sa Panginoon. Kaya po, yung kasiyahan ng Kristiyano, simple. Sabi ko nga, dati ang kasiyahan ko, may kaharap ako over a dozen of battles. Pero ngayon, ang kasiyahan ko, over a cup of coffee. Okay na kahit magdaman. Bakit? Kasama mo ang kapatid mo sa Panginoon. Yun po yun yung bagong Kristiyano. Hindi na yung kasiyahan niya yung mga tao na sanlibutan. Again, hindi masama makipagkaibigan sa kanila. Kasi tayo ang ilaw. Ano? Kaya doon sa ating patuloy na lakbayin, patungo sa kaharian ng Diyos, na kasama natin ang kasama natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, ang pamilya ng Diyos, kasama po natin sa lakbayin niyan, iisang direksyon natin. At sa lakbayin na yan, sa isang direksyon na yan, marami tayong maaring maranasan na hirap at pasakit. Kasi makipot na pinto yung ating papasukan. Ngunit, ang totoong anak ng Diyos magpapatuloy kahit na anong mangyari. At tayo ay naglalakbay sama-sama kahit ang landasin ay mahirap. Bakit po? Yung pupuntahan natin, eternal glory. Point number 3. The expected result of being a living and holy sacrifice of worship. Ano yung expected result na ito? Doon sa verse 2 ng Romans 12, 2c, tingnan mo natin, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Ito po yung magiging result. Ang isang Kristiyano po na buong katapatan na sumasamba, ibinibigay ang kanyang sarili bilang buhay na hain, buhay na alay sa Panginoon, ay madali niyang maunawaan sa kanyang puso ang kalooban ng Diyos kung anong talagang mabuti. Kapag totoo tayo, kung ano ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang buhay. Ngunit, kung hindi tayo naghahandog sa Panginoon ng ating sarili, I don't think we are capable of understanding what the will of God is. Kaya kung isang Kristiyano na totoong binago sa puso at sa isipan, hinuhubog unti-unti
sa wangis ni Kristo at humahantong sa mga sandali na nauunawaan niya ang puso ni Kristo, ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya't hindi na nananaig sa kanya yung sarili niyang gusto. Ito po yung problema sa maraming Kristiyano. Kung totoong sa Panginoon tayo, hindi na nangingibabaw kung ano yung gusto natin, no matter what. Ang nangingibabaw at namamayani na ay ang kalooban ng Panginoon kahit mahirap. Kasi yun ang pinakamabuti para sa atin. In most cases, tatandaan po natin, in most cases, karamihan ng gusto natin ay salungat sa kalakaran, kaparaanan at kalooban ng Diyos. Why? Nasa atin pa yung sinful nature. At sumisingit yan once in a while. At pag pinasingit mo, lalamunin ka. Hindi natin namamalayan. Kaya no matter what it takes, nagpapatuloy tayo. At ang isang totoong sa Panginoon, ang tanging desire niya, ang tanging ninanais niya, ay malugod ang Diyos sa kanya, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kahit na anong sitwasyon, kahit na anong kalalagayan sa kanyang buhay, sapagkat only one thing matters. Only God's glory matters. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka aming Diyos na banal. Panginoon, napakabuti po ninyo, Diyos, at hindi namin kayang arukin sa aming puso't isipan ang iyong walang kapantay na kabutihan sa amin. Na kami ay iniugpong ninyo sa puno. Ginawa nyo kaming sarili nyo mga anak, bagamat kami po ay hindi ninyo tunay na anak dati. Panginoon, wala pong kapantay o Diyos ang paglingap mo sa amin. Ngunit patawarin po ninyo kami, Panginoon, na madalas po ipinagsasawalang bahala namin ang kadakilaan ng pag-ibig na inukol mo sa amin. At ang sakripisyo na ginawa po ninyo nung inihandog po ninyo, Panginoon, ang iyong dugo at buhay bilang pagtubos sa aming mga kasalanan. Panginoon, wala po kaming kaya kahit na anong bagay upang gantihan ang iyong ginawa. Ngunit turuan lamang po niyo kami at tulungan niyo kami ng aming buhay ay maging buhay na hain, kalugod-lugod sa inyong paningin. Turuan niyo kami na lubusang magpakumbaba at magpasakop sa disiplina ng Banal Espiritu. Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, na dumaraan sa mga struggles sa buhay. Wala po kaming kakayahan upang kami nga po ay makahulagpos sa lahat po ng pag-aalipin ng kampo ng kadiliman. Kung kaya't tulungan niyo kami na sumandal at umasa tanging sa iyong kapangyarihan lamang sa pamagitan ng Espiritu Santo. Upang lubos-lubusan ng aming buong katauhan ay maging buhay na alay sa iyo. Salamat po. Patuloy po namin idinudulog sa inyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Na nagkakaroon po, Panginoon, ng agam-agam. Nagkakaroon ng takot o pag-aalinlangan. Ang aming Diyos, we ask for your grace and mercy to come upon each one of them. Lord, sa inyo lamang pong biyaya at kahabagan kami umaasa. Dahil wala kaming kakayahan sa aming sarili. Patuloy po ninyong padaluyin, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, ang kasaganaan ng iyong biyaya at kahabagan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloy na bigyan niyo kami ng higit pang malalim na pangunawa sa inyong mga kaparaanan at kalooban sa aming mga buhay.
at bigyan ng kakayahan ng iyong mga anak na labanan at digmain ang aming lumang katauhan. Pagkalooban po ninyo ng katagumpayang lubusan, O Diyos. Ang bawat isang sayo ay lubos na nagpapasao. Ama, salamat po. Salamat po, Ama. At muli po sa amin pong pagtatapos paghiwa-hiwalay sa gabing ito, hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay sa bawat anak mo naririto ngayon. Sasamahan niyo sila, iingatan sa kanilang paglalakbay. Ilayo sa lahat ng panganib, kapahamakan, o kahit na anong atake ng karamdaman. Ipahintulot po ninyo na sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, maghari po doon ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan. Punuin po ninyo ng iyong banal na presensya ang bawat tahanan. At kayo lamang po ang siyang mapapurihan, maparangalan. Salamat po. Idinudulog namin sa inyo, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Bibigyan niyo sila ng katatagan, O Diyos, hanggang sa magkaroon ng kalutasan ng kanilang mga suliranin. Katatagan na manatiling matatag sa pananampalataya upang sa ganun maging kadahilanan, Ama, ng paglago ng kanilang buhay espiritual. Salamat po, Panginoon. Tugunin po ninyo ang bawat panalangin na naayon sa inyong kalooban, Ama, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Pagpalain po ninyo ang gawain ng mga kamay ng inyong mga anak upang sila ay maging daluyan din ng pagpapala. Ama, salamat po. At sa amin pong pagbibigay ng aming handog ng pag-ibig at pagsamba. Salamat sa pribilehyo na kami po ay kabahagi sa lakbayin at patunguhin ng iyong gawain hanggang sa ang lahat ay magkaroon ng kaganapan. Ama, salamat. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen.